Welcome sa Kwentuhan TV, kung saan ang bawat kwento ay may aral na magbibigay inspirasyon at kaalaman. Subscribe na para sa kwentong magbibigay buhay sa puso at isipan natin. Tara na't mag-umpisa na tayo. Ang alamat ng mahiyain na bulaklak. Noong unang panahon, sa isang malayong kaharian na napapalibutan ng magagandang bundok at luntiang kagubatan, may isang maliit na bayan na tinatawag na Lupang Liwanag. Ang Lupang Liwanag ay kilala dahil sa mga magagandang bulaklak na tumutubo doon, lalo na ang isang bulaklak na tinatawag na sinagtala. Ang sinagtala ay kakaiba sa lahat ng bulaklak. Ito ay may mga petals na parang sinag ng araw, kumikinang at nagliliwanag tuwing dapit hapon. Dahil dito, maraming tao ang dumadayo sa Lupang Liwanag upang makita ang bulaklak na ito. Sa gitna ng kagubatan, may isang maliit na bahay na tinitirhan ng isang dalaga na nagngangalang Rosa. Si Rosa ay isang masipag at mabait na dalaga, ngunit siya ay napakamahiyain. Hindi siya madalas nakikipag-usap sa mga tao, at mas gusto niyang manatili sa kanyang hardin kung saan nag-aalaga siya ng mga bulaklak. Isang araw, habang nagdidilig si Rosa ng kanyang mga halaman, napansin niya ang isang kakaibang usbong sa isang sulok ng kanyang hardin. Ito ay tila may kakaibang ningning. Araw-araw niyang inalagaan ang usbong na ito, at sa kanyang pag-aalaga, lumitaw ang isang bulaklak na kasing ganda ng sinagtala, ngunit mas maliwanag at mas makulay. Naging balita sa buong Lupang Liwanag ang bagong bulaklak ni Rosa. Marami ang pumunta sa kanyang hardin upang makita ito. Ngunit sa halip na magalak, si Rosa ay lalong naging mahiyain. Natatakot siyang humarap sa mga tao dahil sa kanyang pagkamahiyain. Isang araw, isang matandang lalaki ang dumaan sa kanyang hardin. Ang matandang lalaki ay may karunungan sa maraming bagay at napansin niya ang kalungkutan ni Rosa sa kabila ng kanyang magagandang bulaklak. Lumapit ang matanda kay Rosa at sinabi, "Anak, bakit ka malungkot? Napakaganda ng iyong mga bulaklak, ngunit tila ikaw ay nag-iisa." Sumagot si Rosa, "Lolo, natatakot po akong humarap sa mga tao. Baka hindi nila magustuhan ang aking mga bulaklak at ako ay pagtawanan." Ngumiti ang matanda at sinabing, "Rosa, ang tunay na kagandahan ng bulaklak ay hindi nakikita sa kanyang anyo lamang, kundi sa kaligayahang naidudulot nito sa mga tao. Ang iyong mga bulaklak ay nagbibigay ng liwanag at saya sa lahat ng nakakakita. Huwag mong hayaang ang takot ang magdikta ng iyong buhay." Naisip ni Rosa ang mga sinabi ng matanda. Sa paglipas ng mga araw, unti-unti niyang pinilit ang sarili na harapin ang mga bumibisita sa kanyang hardin. Natutunan niyang ngumiti at makipag-usap sa kanila. Naging kaibigan niya ang maraming tao, at ang kanyang buhay ay naging mas masaya at makulay. Naging tanyag ang hardin ni Rosa, hindi lamang dahil sa mga magagandang bulaklak kundi dahil sa kanyang mabuting kalooban. Natutunan niya na ang kagandahan ay hindi lamang nakikita sa panlabas na anyo kundi sa kabutihan ng puso. Ang aral ng kwento ay ang tunay na kagandahan ay hindi lamang nakikita sa panlabas na anyo kundi sa kabutihan ng puso. Ang pagkatakot ay hindi dapat maging hadlang upang ipakita ang ating mga talento at kakayahan. Huwag matakot na harapin ang mundo, sapagkat sa bawat hakbang na ginagawa natin, tayo ay nagiging mas matatag at mas masaya. Yung lamang at maraming salamat sa pakikinig hanggang sa muli.